Mga boss, from layas to peace. Tulpo to Chinese Embassy, layas, noong January 26, 2026 mga boss. Talagang pinalayas niya yung ambassador ng China. Hindi daw karapat-dapat na mag-stay dito sa ating bansang Pilipinas. Itong balimbing na to mga boss. Itong magaling lang pag sa mga sa kanilang programa mga boss. Pero sa katotohanang nangyari, itong Tulfo Brothers sa ating bansang Pilipinas sa administrasyong PBBM, ang laganap na korupsyon dyan sa flood control ay tahimik tong mga boss. Kaya lang sila nag-ingay sa usapang China para ilihis nila at matakpan na naman ang totoong nangyayari under PBBM administration. So ganyan sila kumakahol pag sa China ang usapan, pero sa katotohanang nangyari sa bansa ay buka tikom ang bibig ng mga to. Itong si Tulfo mga boss. Dahil may krisis sa ating bansang Pilipinas ngayon sa langis, PBBM patungkol sa supply ng langis, makikipag-usap tayo sa China. Samantalang ang mga senador na ito ay galit sa China mga boss dahil sa West Philippine Sea na inaangkin nila. Pero ang ating Pangulo ay gusto makipag-usap sa China. So hindi magkasundo ang Pangulo at ang mga senador at ang mga kongreso mga boss. Ganyang kawatak-watak ang administrasyong PBBM. Noong January 26, 2026, matapang na pinalayas ni Tulfo ang China's Embassy sa Pilipinas dahil sa girian ng mga pahayag ng ilang opisyal sa gobyerno. Ngayong gusto makipag-usap ni PBBM sa China para makakuha ng supply ng langis. So ganyan talaga ang administrasyon ngayon ni PBBM. Walang isang salita mga boss. Talaga, yun ang totoo. Dahil nung una pa lang, ang mainit pa ang usapan ng ICC na sa ating bansang Pilipinas dahil wala silang rights at jurisdiction mga boss. Dahil hindi na member ang bansang Pilipinas sa ICC. Sinabi ni PBBM mismo ilang interview na hindi niya papayagang makapasok ang ICC sa bansa dahil wala na itong jurisdiction. Di niya papayagang hulihin ang dating Pangulong FPRRD. Alam yung ginawa mga boss, dahil wala itong salita, itong taong to, ay binaliktad, binawi niya ang kanyang salita. Dahil umano, nakipagtulungan lang sila sa Interpol at talagang yun, pinadala nila si FPRRD sa ating bansang Pilipinas. Pero magiin niyang sinabi noon na gumagana ang mga husgado at hukom dito sa ating bansa. Pero biglang bawi, dapat daw doon siya litisin para walang masabi ang Interpol. So ganun kawalang isang salita itong taong to mga boss. Nagsasalita yan pero babawiin din niya. Galit sila sa China dahil sa West Philippine Sea, sa girian. At itong mga tauhan niya na wala ding mga salita, tikom ang bibig ngayon. Ito, biglang bawi at kakaibiganin na naman ang China para makakuha ng langis. Dahil ngayon ay makikinabang sila. So kakambyo sila mga boss para makapanig sa China at makaibigang muli at mabigyan ng supply. So ganyan kabalimbing ang mga to, wala talagang isang salita ang administrasyong ito. So ano masabi niyo mga boss?